Sumali sa Part 2 at siguradong sasali ka. Part 2 dahil nabili mo na ang buong package ng Bunkering Optimization Project. Ngayon ay patuloy na tatalakayin pa lahat ng aspeto ng proyekto. Nakita namin ang lahat ng mga benepisyo na naipon. Narito na namin ang lahat ng mga benepisyo at let's step on the next presentation. So the safety first, how the safety changes with this overall setup. So the safety first is the overall feeling for the safety natataas dahil sa kakaunting oras ng trabaho. Kaya't ang mga oras ng trabaho ay magiging tunay, talagang mas kaunti at binabago nito ang pangkalahatang pag-unawa at pakiramdam mismo para sa operasyon. Kaya kung paano ang mga sel ng kaligtasan ay nakikipag-ugnayan sa ang operasyon mismo, talagang mahalaga kung gaano katagal ang operasyon dahil ang personal na pag-setup din para sa mga operasyon ay talagang nakasalalay sa ang mahabang buhay at ang pagiging komplikado ng operasyon. Napakaraming beses mo ring makikita at mapapansin mo sa mismong sasakyang dagat pati na rin ang mga tao na nakikinig sa ilang operasyon at nakikita mong talagang bumababa ang kanilang pag-isip. Kaya hindi ito ang sitwasyon na gusto natin. Gusto namin ng isang sitwasyon kung saan ang mga tao ay masaya na gawin yon, handa silang gawin yon, at mayroon silang lahat ng lakas upang gawin ito, okay? Kaya ito ay kung paano ang mga bagay ay nagsimula sa ligtas na paraan. Kaya karaniwang ito ay lumikha ng kapaligiran na ito ay mapalakas ang kanilang pagiging produktibo. Ang mga pagtaas ng kaligtasan ay sigurado sa pinasimpleng mga operasyon, hindi sa mga komplikadong operasyon at ginagawa itong mas pinasimple hanggat maaari. At tumataas ang kaligtasan kapag bumababa ang kabuuang oras ng operasyon. Ito ay sigurado. Halimbawa, ganap na naiba kapag mayroon kaming mga operasyon na tumatagal ng 5 oras at ganap na naiba kapag umabot ito sa 0 hanggang 20 oras. Kaya ang dahilan kung bakit napakalaki ay ang mas matagal na operasyon, mas maraming pagsisikap tumataas. Nababawasan ang focus at maaaring mangyari ang iba pang mga bagay samantala. Kaya habang ikaw ang haba ng operasyon ay umaabot, mas mataas at mas mataas sa time frame. Maaaring may iba't ibang sitwasyon at iba, ang mga bagay ay nangyayari ng sabay-sabay. Hindi lang ang mga operasyon ang maiisip ng isang tao, dahil karaniwang hindi nila alam, kung paano ginagawa ang mga operasyon at kung ano, ang sukat o maaari nilang kalimutan. Ngunit mula sa aking kaalaman at mula sa aking karanasan, alam kong sigurado ang lahat ng mga aspetong ito na nakakaapekto sa pangkalahatang pagganap at ito ay hindi lamang simple lang kung tila. Kaya ito ang dahilan, ngayon makikita mo kung bakit at sa anong mga dahilan ito maaaring maapektuhan, kung paano ang pagganap ay maaaring tumaas sa mismong proyekto at lahat ng mga proyekto na idinisenyo ko, lahat ng mga bagay. Mayroon silang framework na ito. Kaya isa pang halimbawa, gumagawa ka ng bunkering operation na talagang tumatagal. Mayroon kang isa pang operasyon kaya talaga, sayangin mo rin ang enerhiya ng iyong mga tao at ang iyong enerhiya sa ibang lokasyon. And another thing happen, kasi always something will happen. You will have some inspection. You will have something else. A problem will happen. Some pipe will broke, endure or something else, or the generator, let's say, will fail. Kaya ito ang mga bagay na habang tumatagal,
ang kabuuang oras ay tumatagal para sa paggawa ng operasyon. Mas maraming bagay ang maaaring mangyari samantala. Isa pang bagay na kasama nito, setup, gumagawa ako ng imok sa loob. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang isang libro at isa ring online na kurso na naugnay sa paghuhugas ng krudo at langis na krudo. Ito ay isang aklat na naglilipat ng kaalaman na aking naipon, ang kadalubhasaan, at lahat ng tagumpay na kinakailangan upang magkaroon ng pinakamahusay na posibleng mga operasyon sa pagdiskarga ng hindi nagpapatuloy sa mga hindi kasiyasyang sitwasyon, mga karagdagang paghahabol. Ginagawa nitong mas madali ang iyong trabaho sa pagsakay sa barko. Talagang naniniwala ako sa material na pagsasanay na aking nilikha dahil lahat ng iyon ay napatunayan at ang pamamaraan ay nasubok at ito ay talagang nagdudulot ng halaga ng direkta mula sa unang pahina na sinimulan mong basahin ang aklat na ito. Isa pa, para magkaroon ng mas malalim na pangunawa at malalim na kaalaman, ito ay ang pagsali sa online course na partikular kong ginawa. Para sa paksang ito na available na sa YouTube channel. Ang libro, madaling bilhin mula sa Amazon at maaari kang direktang magkaroon ng access doon sa pamamagitan ng mga link na iiwan ko sa ibaba sa video na ito. Kaya sumali ngayon at buksan ang mga bintana at pagkakataon sa harap mo ng mas madali at mas madaling ma-access. Ang gabay sa paghuhugas ng krudo na may kombinasyon sa kursong online na masterclass sa paghuhugas ng krudo ay magbibigay sa iyo ng praktikal na patnubay sa lahat ng mga yugto mula sa simula sa pamamagitan ng pag-unawa sa pag-ugali ng mga molekula ng bawat individual na grado, bawat katangian, kung paano hawakan ang mga ito, kung ano ang dapat maging maingat, kung paano mag-troubleshoot sakaling may mangyari, kung paano piliin ang pinakamahusay na mga programa. Kaya lahat ng iyon, ito ay talagang kamangha-manghang paglalakbay sa pamamagitan ng paghuhugas ng krudo. Magbabago ito kung paano mo tinitingnan ang krudo at ang mismong discharge. Bibigyan ka nito ng mapagkumpetensyang kalamangan upang manatiling nangunguna sa makababong kaalaman. Madaling ma-access na lugar ng bunker manifold na malayo sa Zone 1 at Zone 2. So, it will be much safe kasi naghihiwalay yung manifolds in between them. Gayon din kung titingnan mula sa view ng pagsubaybay sa manifold, ito ay magiging mas madali, mas ligtas. At saka, tataas ang overall performance kasi dahil sa paggalaw na ito ng bunker line, we are able to create a much safe environment also during the cold weather conditions. So, mas kaunti ang mga tao, mga dalaw na gagawin din. Means exposed to the deck hazards such as nagbug zones, mooring equipment, madulas na surface, lahat ng gamit ay mababawasan. And also, in the event of responses, as we have described in the above tab, it will be also has reduction effect on the consequences that can happen from releases of the gases, accidentally leakages, and other things. Kaya, ang kaligtasan muna ay nagpapabuti mula sa pagbabahagi ng lahat ng kinakailangang impormasyon na malinaw at sa punto. At ano ang ibig sabihin nito? Lahat ng mga bagay na dapat ay share in advance para maiwasan ang mga delay at ang overall, oras. Bunkering position yan sa ang gilid, mandagaling ang koneksyon at ang bunker barge. Okay. Ano ang koneksyon na gagamitin, para maihanda ng maaga ang lahat? O ang koneksyon ay magiging pamantayan?
Depende kung paano magdedesisyon ang mga bagay-bagay in the future. Ang bunkering position ang site ay talagang mahalaga upang maiwasan ang pagkawala ng oras para sa paghahanda ng mga koneksyon mula sa maling panig dahil maraming beses kong nakita kung ang sasakyang dagat ay sabihin nating sa anchorage at mayroong bunker receive, hindi palaging alam kung saang bahagi darating ang bunker barge. Kaya ang crew ay naghanda ng isang starboard side, sabihin natin manifold, at ang sisidlan ay dumating sa port side manifold. Kaya ang lahat ng mga bagay ay nagdaragdag sa kabuang oras at sa oras, ito ay talagang tumataas at ito ay naging talagang hindi epektibo sa pangkalahatang pagganap para sa bunkering. Kaya pinapataas nito ang oras ng mga sasakyang pananatili doon na walang ginagawa. It increased the time also for the bunkering, and yearly, if you count it yearly, yes, that's really, really huge impact. Gayun din, ang oras ng bunkering ng pagdating ng barge. Talagang mahalaga na simulan ang paghahanda dahil alam ang oras ng paghahanda mula sa barko. So, the time when it will be arrive, it's really crucial and it's really important kasi yung mga tao din from the vessel side, they can prepare. Madali nilang ayusin ang mga gamit at hindi lang nakaupo at naghihintay ng barge. Kung kailan darating ang barge, kung anong oras darating, bakit wala at lahat ng bagay. Isa pa, transparent operations yan, napakalaking papel talaga. The information should be shared across all the parties involved directly. And I think, yes, it's better to have loop communication. So hindi naman, kailangan talagang gumawa ng additional emails, additional sending. Ang lahat ng mga partido ng interes na interesado sa operasyong iyon ay dapat na nasa loob ng direkta. Kaya nagpapadala ka ng mensahe, isang mensahe, at lahat ng taong sangkot, direkta nilang natatanggap ang parehong mensahe. So, everyone is on the page, in the same page, and when they have, let's say, something to say, they will say it directly at maraming mapipigilan, mga ganyang delays, unnecessary things, and all that, stuff. Maaaring maglagay ng karagdagang impormasyon at mga filter, kung gusto natin, sabihin natin, mas madagdagan ang kahusayan. Ang ilang mga vaibot, sabihin natin na magpi-filter ng impormasyon at makukuha namin ang impormasyong talagang kailangan. Ngunit ito ay nangangailangan ng ilang mga pagsubok sa pagkakasunod-sunod. Ngunit naniniwala ako sa sandaling ito. Ang mga taong may kaugnayan doon, pasensya na, ay kayang subaybayan ito. Kung ang bilang ng mga sisidlan tumaas, mas mabuti mag-set up ng automated system na mag-filter ng mensahe mula sa mga receiver, supplier, ahente, expeditor na interesado sa impormasyong iyon. At pagkatapos, depende sa kung ano ang nakita nito, nagpapadala ito ng senyales. Sabihin natin sa tao at nag-aabiso sa kanya isang bagay na ganoon. Kaya, hindi lahat ng impormasyon din ito, talagang kailangan na matanggap, mula sa mga partido o mga organisasyon. Hindi lahat ng impormasyon, kailangan itong pansinin, ngunit kapag mayroon tayong system na palaging nagpapadala ng mensahe sa isang partikular na file, sabihin natin na tiyak na operasyon, o maaari rin sabihin nating okay. Mayroon tayong bunker operation na ito. Lumilikha lamang ito ng isang file, na may numero at, lahat ng mail ay papunta lang doon. Ang lahat ng komunikasyon ay napupunta doon, kaya lahat ay transparent para sa lahat. Ang bawat tao ay may access, mula sa operasyon hanggang sa mga tao at nagtatrabaho mula sa operasyong ito. At kung gayon, mas madali ring gumawa ng
karagdagang mga file at pagkatapos ay ihambing ang bawat operasyon sa isa pa upang mas mapahusay pa ang paggamit ng data na ito para sa pagpapabuti tulad ng feedback. At kailangan mo ring subaybayan ang ilang bagay, pag-aralan ang ilang bagay, at lumikha ng mga karagdagang pagpapabuti. Lahat ng bagay na ito, iniiwasan ang mga pagkaantala at miscommunication, na gumaganap din at nagdaragdag ng malaking papel sa pangkalahatang pagganap. Transparent na dami, temperatura, at lahat ng impormasyong ibinahagi ng maaga para maisagawa ng maaga ang pagkalkula at natapos ang plano ng bangkero at ibinahagi sa crew at mga opisyal. Kaya ano ang mangyayari sa kasong ito? Maraming beses, bago dumating ang barko, hindi alam ang temperatura. Ang dami na, matatanggap, okay, alam naman sa pangkalahatan. Pero hindi talaga dahil hindi mo alam ang temperatura, hindi mo alam ang densidad at lahat. Ang mas maraming impormasyon ay ibinabahagi mula sa simula, ang mas mahusay na mga kalkulasyon at mas mabilis na magagawa, okay. At lahat ay maaaring ihanda. Kaya ang pangunahing punto, ito ay magiging connection lamang, kaya napakadali. Sabihin nating connection lamang at simulan ang pumping. Okay, ito ang punto. Ang lahat ng impormasyon ay magiging transparent. Yung supplier, malalaman in advance, kasi if you have good suppliers, alam mo in advance, what they provide, how they provide, and also, ma-check din ang mga supplier. Maaari silang masuri para sa kanilang pangako at lahat ng mga bagay na naroroon na sila ay transparent. Kaya lahat ng mga bagay ay nakakatipid sila ng maraming tonelada, oras. Ang iba pang bagay na maaaring gawin at magdagdag ng karagdagang, sabihin natin, kalinawan na ang lahat ng dami ng tangke ay sinusubaybayan ang remote at mga pagtatantya at mga hula. Kaya sa kabila ng pagpapadala ng mga Excel sheet at lahat ng bagay na iyon, mas mainam na lumikha ng mga system upang masubaybayan ang mga sisidlan at direkta. Subaybayan ang mga dami na kinakailangan, na ang mga dami ay nasuspinde. So it's much easier to have this system to avoid over-reporting, kasi what I have seen also, through the companies and many companies is still, okay, mostly small but also big, they are still working in the same way. Kaya advanced na ang teknolohiya. Ang mga bagay ay nagbago, ngunit ang kaisipan ay nananatiling pareho. Ito ay hindi nagbabago. At ang mga bagay na maaaring umunlad ay madaling gawin sa pagkakasunod-sunod upang tingnan ang lahat ng mga bagay sa malayo. Tingnan ang dami ng sisidlan, gumawa ng mga ulat ng direkta, upang ang pagkakamali ng tao ay maalis hanggat maaari. Dahil kung ano ang mangyayari, ang error ng tao, karamihan ito ay tiningnan bilang isang typo error. Kaya kapag nangyari ang typo, ito ay okay, nakikita, ngunit kailangan mo ng ilang oras hanggang sa masubaybayan. At umuulit ito at sinisira nito ang data at ang data hindi ito wasto. Kung paano naipon ang data, ito ay talagang mahalaga. Isa pang bagay na, ang mga pagtatantya at hula ay ginawa at ang iba pang mga order ay nakasalalay sa mga paglalakbay ng barko at mga posibleng paglalakbay mula sa lokasyong iyon kung saan ang barko ay. Hahanapin din nito ang mga presyo. Ihahambing din nito ang mga supplier at na-audit din ang mga supplier. Ito ay napakahalaga na magkaroon. Hindi ko akalain na ang mga kumpanya, nagtatrabaho pa rin sa ganitong paraan. Nakita ko sa aking karanasan na ang pag-audit, ito ay nangangailangan ng maraming pagsisikap,
ang mga kumpanya ay kulang sa kawani at ang AI mismo ay hindi kayang gawin ang lahat ng mga bagay. Kaya talaga, kung pinagkakatiwalaan mo ang AI at ang lahat ng mga system sa pamamagitan ng sabihin natin, ipikit ang mga mata at huwag na huwag suriin, maaari ding may ilang kaso ng panloloko o baguhin ang mga system. Kaya tulad ng nakita natin, ang mga tao ay talagang matalino upang makahanap ng mga paraan upang lumikha ng pandaraya na ito. Ang isa pang bagay na talagang mahalaga na kalkulahin ay ang margin. Ang bunker margin isinasaalang-alang ang kaligtasan. Mga checklist na dapat punan ng maaga at kilala. Napag-usapan din ang mga nakaraang araw sa lahat. With all excuse me, relevant crew. Lahat ng dokumentasyon, mga bote, sabihin natin, para sa sampling, mga bote na ihahanda at lagyan ng label, na may pangalan ng sisidlan, yan at lahat ng mga bagay. Dahil tulad ng sinabi ko sa iyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay kumukonsumo ng maraming oras at pagsisikap pati na rin kapag ito ay tapos na malapit. Kaya makikita mo kung gaano karaming mga bagay ang napag-usapan natin na maaaring gawin ng maaga. At din,